Hello everyone, good day. I'm Sassy and for today's video, pag-uusapan natin kung anong ibig sabihin ng panaginip mo na nakikipag-away ka, especially sa panaginip mo na kapag nakikipag-away ka tapos walang kumakampi sa'yo. So, una sa lahat, 'di ba, alam naman natin na ang dreams natin is weird talaga. And yung mga dreams natin, hindi literal yung meaning na binibigay nila sa atin sa waking life natin, okay? 'Pag may napanaginipan tayo, hindi yun actually na away talaga, gano'n. Kumbaga hindi siya mangyayari in real life. Ang dreams kasi natin, bridge yan ng subconscious mind natin kung ano yung gusto niyang ipahiwatig sa atin. Parang inner conflict natin yung mga yun sa sarili natin, sa kung ano talaga yung gusto nating gawin sa ano natin, sa buhay talaga natin, sa living world natin. Kumbaga, sa waking life natin. Yun yung mas magandang term doon, sa waking life natin. So, 'di ba, sa waking life kasi natin, parang yung ngayon, 'di ba, ganito, gising ka, may mga problems kang mga iniisip at kung ano-ano. Eh ngayon, kapag natutulog ka, yung mga dreams kasi natin, nagbibigay yan minsan ng answers sa atin. So, pag-uusapan natin ngayon kung ano yung ibig sabihin kapag nanaginip tayo na nakikipag-away tayo, especially sa babae. Depende rin kasi yan sa kung sino yung kaaway natin and kung gaano kadami yon. So, gusto kong pag-usapan muna natin yung nakikipag-away daw tayo tapos walang kumakampi sa atin, as in lahat sa panaginip natin kaaway tayo tapos parang mamamatay na tayo kasi nga ang dami nila. Hindi natin kayang i-handle yung pakikipag-away nila sa atin. So, ang ibig sabihin ng dream na yun natin, actually, inner conflict yan sa sarili nyo. It's either inaaway or may gusto kang gawin pero something sa environment mong pumipigil sa'yo. Kung hindi man sa environment mo, yung sarili mo mismo ang pumipigil sa sarili mo para i-achieve yung something na gusto mong i-achieve or gusto mong gawin sa waking life mo. Kunwari na lang, gusto nating sumali sa pageant and parang ayaw kasi ng ating jowa, ganyan. So, parang magsisimula na rin yung thoughts mo na, okay, para hindi kami mag-away, hindi na lang ako sasali. Pero, yun, bigla mo mapapanaginipan yung ganon. Ang ibig sabihin nun, kailangan mong i-resolve yung inner conflict mo. Kung hindi man siya inner, kung okay lang naman sa'yo, kailangan mong i-resolve yung outer conflict mo sa environment mo. Kailangan mong ayusin, kailangan mong makipag-usap ng maayos sa mga nasa environment mo. Kung work environment man yan at nakakapanaginip ka ng ganon, maybe may problema ka sa sarili mo talaga. Yun yung parang pinaka-ibig sabihin ng dream na to. Nasa sarili mo yung problem. May parang gusto kang gawin na hindi mo alam. Pero parang nire-repress mo siya. Parang tinatago mo yung feeling na yun kasi ayaw mong makapanakit ng iba. So dahil doon, parang nafe-feel mo na hindi ka nag-grow. At dahil doon, nagpaparamdam na siya in your dreams. So, yun nga, yung subconscious mind kasi natin, calculable yan. Alam niyo yung kung ano yung nakakabuti sa atin kapag ginawa natin to or hindi. And ngayon, yun, minsan kasi, yung dreams natin, yun yung nagiging bridge niya. Kung paano natin susolusyonan yung mga problems natin in waking life natin. Gusto kong ulitin yun ng ulitin sa mga videos ko kasi may connection talaga ang waking life sa dream life. Sa dream kasi, sa dreams, puro interpretation lang yan. Hindi yan literal meaning. Uulitin ko, hindi yan literal na meaning. Kundi yung kuning na panaginipan mo, yun na yun agad, no. May mga ibang meaning yan. And kadalasan yung mga meaning nan is hindi talaga literal. At yung mga meaning nun is kailangan nating i-interpret para sa sarili natin. Kapag nalaman yung nakikipag-away kayo sa panaginip ninyo at madami sila, kailangan nyo nang i-evaluate yung sarili nyo. Happy ba kayo sa environment nyo? Happy ba kayo sa school, sa work, sa bahay nyo? May kaaway ba kayo doon? May gusto ka bang gawin na hindi mo magawa para sa sarili mo? Ano yung mga kailangan mo para i-resolve yun? Yun yung mga kailangan mong i-figure out. Ilista mo sila at tignan mong mabuti, evaluate mo ng mabuti kung ano yung mga kaya mong gawin at yung mga pwede mong gawin para mapunan yung kulang sa heart mo. Kasi ikaw at ikaw pa rin naman yung bida at the end, 'di ba? Actually, sa buhay kasi ng isang tao, akala nila mas importante yung paningin ng iba sa kanila. Kumbaga, mas importante yung pananaw ng ibang tao sa kanila. Where in fact,
Ang kailangan mo lang naman talagang gawin is gawin mo yung mga gusto mo at kung dun ka masaya, edi yun ang gawin mo. Huwag kang magpadala sa mga sinasabi ng ibang tao kasi sila, kung may mga ginawa kang mali, may masasabi sila. Kung may mga ginawa kang tama, may masasabi pa rin naman sila. At kahit wala kang gawin, may masasabi pa rin naman sila. So, wag mo na silang pakialaman. Yun yung point nun. Ang pakialaman mo yung sarili mo, yung growth mo. And yun lang ang lagi mong pakialaman, wala nang iba. Yun lang. Maraming salamat pala sa pakikinig sa akin ngayong time na ito. And gusto kong malaman or i-share nyo yung thoughts nyo down below. Kung may mga panaginip kayong hindi nyo maintindihan, just comment down below. Tignan natin kung paano ko siya ma-interpret. Kasi actually, ang dreams, kaya nating interpret yan. Pero minsan nawawalan tayo ng interpretations sa atin, sa own life natin. So, kailangan natin ng other people para mag-interpret ng dreams natin. Mas maganda kasi yun kasi less hassle. Tapos, makakakuha din tayo ng idea kung paano natin i-evaluate yung dreams natin. Yun lang naman. Maraming salamat.